rockin' with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag masaya ka. Charot! So yun, so kamusta naman? Sana lahat kayo nakapag-dinner na ng bonggang-bongga. Ako naman ang tatanungin nyo, yes, nag-dinner na kami. Ang ulam namin, actually paborito ko siya yung luya na ginisa yung karne doon. So, sobrang panalo yun. Ang sarap. Kaya lang hindi ko lang na-attend kasi ngayon, sobrang parang busog na busog ako. Nagmerienda ako ng hapon and then kumain kami ng 7 o'clock. Kaya parang feeling ko busog naman ako. Hindi ako nakakain ng madami. Pero gusto ko yung ulam namin. Isa yun sa mga favorite ko. Oo, kaya lang tigas ng karne na nakakaloka. Sinot parang half cook lang yung luto niya doon sa pork. And then, ayun nga, so marami kasi nagtatanong sa akin kung ano daw masasabi ko sa non-stop. Unstoppable daw si Michelle D. Oo nga, nung isang araw napanood ko nga, paandar nga siya sa kanyang guesting na nakapula siya na sobrang ang ganda-ganda ni Michelle D. Talagang masasabi ko si Michelle D, no, grabe. So what if kung si Michelle D nagpula sa Miss Universe, no? So parang feeling ko, nag-shine like a diamond star siya nung nakapula siya. Ang ganda ng kulay niya, sobrang panalo. So sana, sabi ko nga, naisip ko, sana nagpula si Michelle D nung sa evening gown ng Miss Universe. Baka nakapasok talaga to sa top 5. Kasi promise, ang ganda niya sa pula. Sobrang nag-shine siya ngayon. As in talagang iba ang aura ngayon ng isang Michelle D dito sa Miss Universe. Sa mga guesting niya, 'di ba? Kung iisipin mo na parang kumpara noong Miss Universe na parang sobrang pagod, eto talaga lumabas uli yung aura niya. Sabing ganon, eto daw si Michelle D, kinabog pa daw yung winners ng Miss Universe pagdating sa kasikatan. To be honest, I cannot confirm naman kasi syempre, iba pa rin yung Miss Universe title holder ka, di ba? Kung iisipin mo kasi, ayun talaga, kahit wala kang ginagawa, pero kasi Miss Universe ka eh. Kung ikukumpara ko, mas maraming ganap si Michelle D kumpara dito sa winner ng Miss Universe. Ayun naman yung totoo. Talaga, pag tinignan mo talaga yung mga kaganapan ni Michelle D, kinabog talaga itong si Chenes. Si Chenes, di ba? So, yon. So, sabi ko nga, wala talaga. Nilampaso siya ng bonggang-bongga ni Michelle D pagdating sa mga eksena. Actually, sa Pilipinas pa lang yan. Sabi ko nga kung pinanalo ni Hello Philippines itong si Michelle D, ay nako, kumita siya ng bonggang-bongga dito kay Michelle D. Yung alam mo yun, yung tipong parang siguro nakabawi na siya. Kasi 'di ba, sa mga sponsors, grabe yung sponsor sa mga invitation kay Michelle D, talagang kaliwaan. Mula nung galing siya dito sa Miss Universe and then nung bumalik siya, talagang ang palo talaga ng invitation ni Michelle D, talagang hindi mo maawat. Doon panalo talaga si Michelle D. Sobrang sabi ko nga, hindi na niya pa yung Miss Universe, yung top 5 sa Miss Universe, nilampaso niyo yun ng bonggang-bongga pagdating sa mga eksena, pagdating sa mga guesting, pagdating sa mga talagang invitation, sobrang kaliwaan. At kahit sa Pilipinas, sa yung mga municipality, ini-invite talaga siya, may mga courtesy call siya sa mga gobyerno natin. So, ganun katindi. Sabi ko nga, dinaig pa ni Michelle Ding manalo na Miss Universe doon sa mga, di ba, ang mga nakaka-experience lang nito, yung mga nagta-title talaga ng Miss Universe, ibinigay nila kay Michelle D yung mga ganitong momento. Kaya sabi ko, unstoppable. At hanggang ngayon, talagang grabe yung eksena. Sabi ko nga, grabe, no? Sino kaya ang susunod na Miss Universe Philippines? Kaya kayang pantayan, di ba? Yung mga ganitong eksena ni Michelle D. Sabing ganon, dapat daw, ang sumunod daw na Miss Universe Philippines, yung mga katulad daw nila Samantha Panlilio, na businesswoman, and then eto, si Maureen Montaigne, na alam mo yun, na parang ang atake, alam niya kung ano yung gagawin kapag lumaban siya na Miss Universe. To be honest, ko ako tatanungin mo,
si Maureen Montaigne para sa akin, isa to sa mga talagang batikan na pagdating sa pageant. Lalo na sa experience niya, hindi naman natin matatawaran talaga. Imagine ninyo saan ba siya mga sumali na pageant. Pero kung ako, personally, siguro mas gusto ko na hindi na lang siya sumali. I-keep niya na lang or i-reserve niya na lang yung title na Miss Globe. Kasi parang doon, nabigyan siya talaga ng higher na level talaga sa mga sinalihan niyang pageant. Kasi sa Miss USA, naligwak siya to become a next Miss Universe. Di ba? Hindi naman yan nakuha. Hindi nga siya nakarating sa runners-up eh. Tapos, pagdating naman sa Miss Globe, hindi niya nakuha ang title ng Miss Globe. Ibinigay sa kanya Eco International. And then pagdating sa Eco International, ginawa siyang first runner-up. So ibig sabihin, yung mga organization, hindi pa ganun talaga ka-impress kay Maureen Montaigne. Tapos sa Binibining Pilipinas, nakita naman natin yung laban niya sa Binibining Pilipinas. Pagdating sa Q&A nung time na nawala siya sa totoo lang. Kaya lang kasi, dahil siguro sa experience, binigay sa kanya yung title na Globe. And ayun, nabigo siyang kunin yung Miss Grand, nabigo siyang kunin yung International, so Intercontinental, so Globe ang binigay sa kanya. Hindi pa to the highest level talaga na posisyon. But hindi naman nagkamali ang Binibining Pilipinas sa kanya, nabigyan siya ng title na Globe. Kasi pagdating sa Miss Globe, ayun, ito na lang yung legit na pwede kasi talagang ilaban eh. So pagdating naman sa Miss Globe, ayun, nakuha naman niya yung titulong Miss Globe. So ngayon, hindi ko alam kapag sumugal siya dito sa Miss Universe Philippines, maaaring yes, manalo siya. Pero parang feeling ko, pagdating sa international pageant ng Miss Universe, parang medyo mahihirapan dito si Maureen Montaigne. So, tingin ko lang ha. So, yun yung nararamdaman ko. But tingnan natin kung magta-transform siya ng bonggang-bongga. Parang feeling ko, hindi pa niya mapapantayan talaga yung galawan ng isang Michelle D. Na alam mo yung to the highest level, or sabihin na natin, di ba, minsan hinahantulad din to na katulad daw ng caliber ni Catriona Gray. So parang feeling ko mahihirapan. Ito naman si Samantha Pandillo, parang feeling ko kaya siya sumali kasi because of she's a businesswoman. So parang yung kung advocacy ang pag-uusapan, talaga masasabi mo transformational leader. Pero kasi yung height, yung beauty, hindi ko alam kung sapat para sa isang titulo ng Miss Universe Philippines. Maganda naman siya. Actually, maganda siya sa personal. Nagkita kami at nagkausap kami ng malapitan. I love her beauty. Pero sabi ko nga ako papipiliin. Mas gusto ko siyang sumali sa sa Miss Earth. Parang mas malaki pa yung chance niya talagang makuha ang corona ng Miss Earth more than doon sa corona ng ng tawag dito ng Miss Universe. Kasi parang feeling ko sa Universe, ang pinakamataas na makukuha, top 5. Tapos ilalagay siyang runners-up, yung mga tipong ganon. So, hindi ko alam. Pero yun yung nararamdaman ko. Kung sakaling makarating man siya dito sa dulo ng competition, gagawin lang tong top 5 dito sa Miss Universe Philippines. So, ayan yung nararamdaman ko. Kaya nga sabi ko, yung galawan ng isang Michelle D, hindi ko alam kung makukuha natin to sa mga susunod nating kandidata kasi talagang iba ang Michelle D. Sobrang panalo. Kumbaga yung investment niya bilang isang kandidata ng Miss Universe Philippines, talagang sabi ko sa iyo, tumubo siya ng bonggang-bongga dito. Winner, sobrang winner. Kahit hindi siya nanalo ng Miss Universe, winner siya. Winner sa paglago lalo ng pangalan niya, winner sa ginagawa niya, mga pagkakataon na pumapasok na opportunity sa kanya, yung lalo na yung pwede siya talagang gumawa ng kanyang platform, pwede siya talagang lalo pang lumaki yung kanyang mga advocacy. So yun, so nakakatuwa kasi parang feeling mo na nag-grow talaga lalo ang isang Michelle D. Kumbaga parang hindi siya nagkamali na sumali siya ng Miss Universe Philippines. At hindi rin naman tayo nagkamali na pinili natin si Michelle D na maging isang kandidata na para i-present natin sa Miss Universe. Kasi talagang sabi ko sa iyo, sa lahat ng laban na ginawa niya sa Miss Universe,
kung ano man yung nakukuha niya tagumpay ngayon, deserve niya yan. Talagang masasabi ko, si Michelle D talaga, deserve niya yung corona, deserve niya kung ano ang meron siya ngayon, deserve niya kung bakit siya Miss Universe Philippines, deserve niya lahat yan. Kasi parang iba talaga ang Michelle D at parang feeling ko hindi na makakakuha tayo agad-agad ng katulad ng isang Michelle D na ilalaban natin sa Miss Universe na kasing tindi niya, di ba? So, yon. So, let's see kung ano pa yung mga susunod na eksena. Ang inaabangan ko kay Michelle D, yung pagpunta niya dito sa Thailand. Ayun. Kasi di ba may balita? May balita nga na magko-concert nga silang dalawa ni Antonia. May mga show silang gagawin dito. So, tingnan natin kung patuloy yun. So, parang kasing tahimik na rin ngayon, di ba? Parang wala na yung Antonia sa yung Michelle D. Plus, nagsalita pa si Miss Melanie Marquez na parang ayaw niya kay Antonia. So, medyo tignan natin kung mapupush pa to ng bonggang-bongga sa mga susunod na araw, di ba? So, yon. So, congratulations kay Michelle D sa kung ano man yung tagumpay niya na tatamasa niya ngayon. Kumbaga, tulad niya na sinabi ko, deserve niya yan. So, I'm happy for her kasi ang layo na ng narating ni Michelle D sa Miss Universe, di ba? So bilang Miss Universe candidates or bilang Miss Universe Philippines, ang layo-layo na ni Michelle D. So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So yon guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.